Ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay tulad ng kamatayan ay bahagi ng mga kwento at alaala ng mga tao. Sa kasaysayan, may ilang mga individual na pumanaw sa harap mismo ng kamera na nag-iwan ng malalim na epekto hindi lamang sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa mga manonood. Ang mga pangyayaring ito ay naging bahagi ng dokumentado at minsan ay kontrobersyal na mga sandali ng ating panahon na nagpapakita kung gaano kabilis at di inaasahan ang buhay at kamatayan. Kung kaya't sa video na ito, ating kikilalanin ng 10 tao na pumanaw sa harap ng kamera, mga individual na kahit nasa kanilang huling sandali ay nai-record pa. Dito makikita natin ang mga sandali ng karahasan, aksidente o simpleng likas na takbo lamang ng buhay. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Christine Chubbuck. Si Christine Chubbuck ay isang Amerikanang TV news reporter at talk show host na naging kilala dahil sa kanyang trahedyang pagkamatay sa harap ng kamera noong July 15, 1974 sa istasyon ng WXLT-TV na ngayon ay WWSB na sa Sarasota, Florida, USA. Sa kalagitnaan ng kanyang live broadcast para sa kanyang programa na Suncoast Digest ay bigla siyang nagbasa ng isang balita tungkol sa isang insidente ng barilan bago sinabi ang mga huling salita niya na in keeping with Channel 40's policy of bringing you the latest in blood and guts and in living color, you are going to see another first, an attempted suicide. Pagkatapos ng mga salitang ito, kinuha ni Christine ang isang revolver mula sa ilalim ng mesa at binaril ang kanyang sarili sa ulo. Naitakbo siya sa ospital ngunit namatay makalipas ang 14 hours. Si Christine ay 29 years old lang noong panahon ng insidente at matagal nang nakikipaglaban sa depression. Ibinahagi ng mga kasamahan niya at pamilya na matindi ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang mental health, lalo na sa mga personal issues and frustrations sa kanyang professional na buhay. Siya ay nakakaranas ng pakiramdam ng isolation, mga problema sa pakikibagay sa mga kasamahan at mabigat na pagkadismaya sa hindi pagkakaroon ng matagumpay na romantic relationship na bagay na lalong nagpalala ng kanyang kalagayan. Ang insidente ng kanyang live suicide ay isa sa pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng media na naging dahilan upang malalim na talakayin ang mental health at kung paano ito naaapektuhan ang trabaho at personal na buhay, lalo na sa industriya ng telebisyon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang video footage ng insidente ay kaagad na kinumpiska ng istasyon. Ayon sa mga ulat, ibinigay ito sa pamilya ni Christine at hindi na muling inilabas sa publiko. Hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na kopya ng video ang available online o kahit saan pa bilang respeto sa pamilya ni Christine at upang maiwasan ang karagdagang trauma na maaring idulot ng pagpapalabas nito. Samantala, ilang mga tauhan ng WXLT-TV at mga manonood sa Sarasota ang nakasaksi sa live na insidente. Ngunit dahil sa limitadong abot ng istasyon, ang insidente ay hindi na masyadong nakita ng mas malawak na publiko noong panahong iyon. Ang pagkamatay ni Christine ay isang masaklap na paalala ng kahalagahan ng pag-aalaga sa mental health at pagkilala sa mga senyales ng depression, lalo na sa mga taong nasa ilalim ng matinding pressure sa kanilang trabaho. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan, hindi lamang dahil sa trahedya ng kanyang kamatayan, kundi dahil sa epekto nito sa pag-unawa sa mga issue ng mental health at ang responsibilidad ng media sa mga ganitong usapin. Number 2. Tommy Cooper. Si Tommy Cooper ay isang sikat na komedyante at magician mula sa United Kingdom ay malungkot na namatay habang nagpe-perform live sa television noong April 15, 1984 sa isang show na tinatawag na Live from Her Majesty's na ipinalabas mula sa Her Majesty's Theatre sa London. Kilala si Cooper sa kanyang slapstick humor at mga magic tricks na sinadya niyang magmukhang palpak na labis na kinagiliwan ng mga manonood. Sa kalagitnaan ng kanyang performance, bigla siyang bumagsak sa entablado dahil sa isang massive heart attack. Dahil sa estilo niyang comedic, inakala ng karamihan, kasama na ang mga manonood at crew, na bahagi ito ng kanyang pagpapatawa. Nanatili siya sa sahig ng walang galaw habang nagpatuloy ang programa at hindi kaagad na pagtanto na seryoso na ang nangyayari. Nang ma-realize ng mga nasa backstage na totoo ang insidente, agad siyang itinakbo sa ospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Si Cooper ay 63 years old lamang nang mamatay siya, ngunit nanatiling isang icon ng komedya sa kabila ng trahedya.
At ang kanyang hindi pangkaraniwang pagkamatay sa harap ng kamera ay naging isa sa mga pinakakilala na insidente sa kasaysayan ng telebisyon. Ang buong pangyayari ay na-broadcast ng London Weekend Television, ngunit ang aktwal na footage ng kanyang pagbagsak ay bihira at kadalasang hindi inilalabas sa publiko bilang respeto sa kanyang pamilya. Gayunpaman, may ilang clips ng kanyang huling sandali na umiikot sa internet at sa ilang mga social media platforms, bagamat karamihan ay mula sa hindi opisyal na mga sources. Samantala, libu-libong mga manonood ang nakasaksi ng insidente nang ito ay live na ipinalabas, at ito ay naging malaking balita sa buong UK sa mga sumunod na oras. Ang pagkamatay ni Tommy Cooper ay naging simbolo ng trahedyang maaaring maganap kahit sa mga sandaling puno ng saya at aliw, at nag-iwan ito ng malalim na marka sa industriya ng entertainment. Sa kabila ng malungkot na pangyayari, nananatili si Cooper bilang isa sa mga pinakahinahangaang komedyante sa Britain, at ang kanyang legacy bilang isang master ng slapstick humor ay buhay sa mga puso ng kanyang mga tagahanga. Number 3. Arbad Dwyer. Si Arbad Dwyer ay isang Amerikanong politiko at treasurer ng Pennsylvania. Ay malungkot na namatay sa harap ng kamera noong January 22, 1987 sa isang press conference na kanyang ipinatawag sa Harrisburg, Pennsylvania. Si Dwyer ay nahaharap sa mga federal charges ng bribery, conspiracy at mail fraud at nauugnay sa pagbibigay ng isang state contract sa isang California-based firm. Bagaman iginiit niyang inosente siya, ay napatunayan namang siya ay guilty at nahaharap sa hanggang 55 years ng pagkakakulong. Sa harap ng patong-patong na sentensya, ipinatawag ni Dwyer ang isang press conference upang magbigay ng kanyang huling pahayag. Habang nagsasalita, bigla siyang naglabas ng isang sobre na naglalaman ng .357 na Magnum revolver. Sa kabila ng mga pakiusap ng mga kasamahan at reporters na huwag ituloy ang kanyang balak, binaril ni Dwyer ang kanyang sarili sa ulo sa harap ng mga kamera at mga saksi. Siya ay agad na idineklarang patay sa lugar. Si Dwyer ay 47 years old lang noong kanyang kamatayan, na nagsilbi bilang treasurer ng Pennsylvania mula 1981 hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Bago nito, nagsilbi rin siya bilang miyembro ng Pennsylvania House of Representatives at Senator. Ang kanyang pagpapakamatay ay naganap sa harap ng mga lokal na news stations na nag-cover ng kanyang press conference, kabilang ang WHTM-TV, WTAJ at WPXY. Habang ang karamihan sa mga news outlets ay piniling huwag ipakita ang aktwal na footage ng kanyang kamatayan, ngunit ang ilang bahagi ng video ay naipalabas pa rin bago niya ilabas ang baril. Sa paglipas ng mga taon, kumalat ang footage sa ilang online platforms at social media sites, bagamat kadalasang tinatanggal ito dahil sa graphic na nilalaman at bilang respeto sa pamilya ni Dwyer. Ang pagkamatay ni Dwyer ay nagdulot ng malaking diskusyon tungkol sa media ethics at ang epekto ng public shame sa mga politiko, lalo na't may mga naniniwalang biktima siya ng mas malalim na political corruption scandal. Number 4. Luger Nodar Kumaritashvili. Si Nodar Kumaritashvili ay isang Georgian luger na namatay noong February 12, 2010 sa Whistler Sliding Center sa Canada, ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng Winter Olympics sa Vancouver. Ang insidente ay naganap habang siya ay nagsasanay para sa isang competition. Habang nasa 16th curve ng track na tinatawag na Thunderbird, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sled na may speed na halos 144 km/h. Sa sobrang bilis nito, tumama siya sa pader ng truck na nagresulta sa kanyang paglipad palabas ng sled at direktang tumama ang kanyang ulo at katawan sa isang bakal na poste ng truck. Dahil sa tindi ng pinsala, siya ay agad na binawian ng buhay sa lugar ng aksidente. Ayon sa mga autoridad, namatay si Nodar dahil sa blunt force trauma o malubhang pinsala sa ulo at katawan na nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Ang aksidente ay nagdulot ng matinding diskusyon tungkol sa kaligtasan ng Whistler Sliding Center, na isa sa mga pinakamabilis at pinaka-challenging na tracks competition sa buong mundo. Samantala, maraming atleta na rin ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala bago pa man ang trahedya dahil sa labis na bilis ng track.
Matapos ang pagkamatay ni Nodar, nagkaroon ng pagbabago sa disenyo ng track upang mabawasan ang speed ng mga sled sa mga susunod na kompetisyon. Ang insidente ni Nodar ay nakunan ng video ng NBC Sports at iba pang broadcasters na nagko-cover ng Winter Olympics. Bagamat unang naipalabas ang footage sa media, ito ay mabilis na inalis mula sa publiko bilang respeto sa pamilya ng atleta at upang maiwasan ang mas malaking trauma. Sa kabila nito, ang video ay patuloy na umiikot sa ilang mga online platforms, ngunit maraming website na rin ang nagdesisyon na alisin ito. Ang pagkamatay ni Nodar Kumaritashvili ay nagbigay daan sa mga malalim na pagbabago sa kaligtasan ng mga sliding sports at nagsilbing paalala sa panganib ng mga extreme sports. Number 5. Lee Harvey Oswald. Si Lee Harvey Oswald, nakilala bilang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Pangulong John F. Kennedy noong November 22, 1963 sa Dallas, Texas. Ayon sa investigasyon ng Warren Commission, si Oswald ay itinuturong bumaril mula sa Texas School Book Depository kung saan siya nagtatrabaho na nagresulta sa pagkamatay ni Kennedy at pagkasugat ng gobernador ng Texas na si John Connally. Pagkatapos ng pagbaril, si Oswald ay naaaresto ng mga pulis matapos di umano'y patayin ng isang pulis na si Officer J.D. Tippit na ilang miles lang mula sa Dealey Plaza. Dinala siya sa Dallas Police Headquarters kung saan siya inimbestigahan, ngunit patuloy niyang itinatanggi ang mga akusasyon at itinuturing ang sarili bilang patsy o scapegoat. Samantala noong November 24, 1963, habang siya'y inililipat sa county jail, si Oswald ay binaril at napatay ng isang nightclub owner na si Jack Ruby sa harap ng mga pulis at ng media na nagko-cover ng pangyayari. Ang pamamaril na ito ay nakapture sa live television broadcast, partikular ng mga cameraman mula sa NBC, CBS at ABC. Isa sa mga kilalang footage ay nakunan ni Tom Pettit ng NBC na makikita si Ruby na biglang lumitaw mula sa gilid at bumaril ng point-blank range kay Oswald habang nakaposas ito at tinutulungan ng mga pulis. Ang eksena ay broadcasted ng live, kaya milyon-milyong tao ang nakapanood ng insidente in real time. Si Oswald ay dinala sa Parkland Memorial Hospital kung saan idineklara siyang patay 45 minutes pagkatapos ng pagbaril sa parehong ospital kung saan din dinala si Kennedy. Ang pagkamatay ni Oswald bago siya malitis ay nagdulot ng maraming conspiracy theories tungkol sa pagpatay kay Kennedy. At ang pagkilos ni Ruby ay lalong nagpalakas sa mga haka-haka na may mas malalim na sabwatan sa likod ng mga pangyayari. Ang footage ng pagkamatay ni Oswald ay makikita pa rin sa mga dokumentaryo, balita at mga online platforms tulad ng YouTube. Number 6. Juan Jumalon, commonly known as Johnny Walker. Si Juan Jumalon, kilala bilang Johnny Walker, ay isang batikang radio broadcaster sa Pilipinas na masaklap na binawian ng buhay habang nasa kalagitnaan ng kanyang live broadcast noong November 5, 2023, kung saan siya ay nagbo-broadcast mula sa kanyang home-based studio sa Calamba, Misamis Occidental. Siya ay 57 years old at si Johnny Walker ay kilalang kilala sa kanyang mga makabuluhang komento at matapang na pamamahayag. Ang kalunos-lunos na pangyayari ay naganap habang tinalakay niya ang ilang kontrobersyal na issue. Dahil dito, maraming tagapakinig ang nakasaksi ng insidente ng live na naging sanhi ng matinding pagkabigla at pighati sa komunidad. Ang video ng insidente ay mabilis na kumalat online, ngunit maraming plataporma ang agarang nagtanggal nito bilang paggalang sa pamilya at upang maiwasan ang karagdagang trauma sa mga nakapanood. Sa kabila ng trahedya, ang legacy ni Johnny Walker bilang isang dedikadong reporter at ang kanyang kontribusyon sa lokal na pamamahayag ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga taga-subaybay. Ang insidenteng ito ay nagpaalala sa lahat ng kahalagahan ng kaligtasan at seguridad ng mga journalist na matapang na nagsisilbi sa kanilang komunidad. Gayunpaman, wala pang sapat na detalye ukol sa mga suspect at ang motibo sa likod ng karumaldumal na krimen. Ngunit patuloy ang investigasyon ng mga autoridad upang mabigyang hustisya ang kanyang pagkamatay. Ang buong bansa ay nagluluksa sa pagpanaw ng isang respetadong boses sa radyo at nagpapaabot ng pakikiramay sa kanyang naulilang pamilya. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na paalala ng peligro na hinaharap ng mga journalist kahit na sila ay hindi napapagod na maghanap ng katotohanan.
Number 7, Ayrton Senna. Si Ayrton Senna na isang Brazilian Formula 1 driver at 3 times world champion noong 1988, 1990 at 1991 ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na driver sa kasaysayan ng motorsports. Samantala, namatay siya noong May 1, 1994 sa panahon ng San Marino Grand Prix sa Imola, Italy matapos magkaroon ng malubhang aksidente sa Tamburello corner ng track. Sa 7th lap ng karera, habang si Senna ay nangunguna, nawalan siya ng kontrol sa kanyang Williams FW16 na may speed na mahigit 300 km/h. Tumama ang kanyang sasakyan sa sementadong pader at isang piraso ng suspension arm ng kotse ang tumagos sa kanyang helmet na nagresulta sa basilar skull fracture na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Senna ay agad na binigyan ng medical attention sa track at dinala sa Maggiore Hospital sa Bologna. Ngunit dineklara siyang patay bandang 2:17 PM sa araw ding iyon. Ang aksidente ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa buong mundo dahil ito ay live na na-broadcast ng Formula 1 na nakunan ng mga kamera mula sa iba't ibang broadcasters tulad ng BBC, ESPN at RTL. Gayunpaman, makikita pa rin ang footage ng aksidente sa iba't ibang online platforms tulad ng YouTube at sa mga dokumentaryo. Kabilang ang Senna noong 2010 na nagbibigay daan upang maipakita ang trahedya ng insidente. Ang pagkamatay ni Senna kasama ng pagkamatay ni Roland Ratzenberger sa parehong race weekend ay nagbunsod ng malalim na pagbabago sa kaligtasan ng Formula 1. Kasunod ng insidente, mas nag-focus sila sa pagpapabuti ng mga safety measures, kabilang ang pagpapakilala ng hands or head and neck support device at iba pang teknolohiyang magpoprotekta sa mga driver sa panahon kung sakali magkaroon ng crash. Sa Brazil, si Senna ay isang pambansang bayani at ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malalim na pagluluksa. Sa kabila ng trahedya, ang kanyang pamana ay nananatiling buhay, hindi lamang dahil sa kanyang husay sa karera, kundi sa kanyang dedikasyon sa kawanggawa at advocacy para sa mas ligtas na motorsports. Number 8, Pedro Ruiz III. Si Pedro Ruiz III na isang YouTube content creator ay namatay noong June 26, 2017 sa isang trahedya habang sinusubukang gawin ang isang mapanganib na stunt kasama ang kanyang kasintahan na si Mona Lisa Perez para sa kanilang YouTube channel. Ang insidente ay naganap sa Hallstatt, Minnesota sa labas ng kanilang tahanan. Upang makakuha ng mas maraming views, inisip nilang gumawa ng viral video kung saan babarilin ni Perez si Ruiz habang hawak nito ang isang hardcover encyclopedia bilang proteksyon laban sa bala. Gumamit si Perez ng .50 caliber Desert Eagle na isa sa pinakamalakas na handgun at sa kanilang plano, pinaniwalaan nilang mapipigilan ng libro ang bala. Gayunpaman, nang barilin ni Perez si Ruiz mula sa distansyang halos 1 feet lang, tumagos ang bala sa aklat at diretsyong tumama sa dibdib ni Pedro na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa mga ulat, namatay si Pedro sa mismong lugar bago pa man dumating ang mga medical responders. Ang buong insidente ay na-videohan bilang bahagi ng kanilang plano sa YouTube na mismong si Perez ang kumuha. Bagamat nakuha na ng kamera ang aksidente, ang video ay ginamit bilang ebidensya sa kaso laban kay Perez at hindi inilabas sa publiko upang maiwasan ang exploitation ng trahedya. Si Mona Lisa Perez ay inaresto at inakusahan ng second-degree manslaughter at noong December 2017, inamin niya ang kasalanan at sinintensyahan ng 180 days na pagkakulong. Bilang bahagi ng kanyang plea deal, ipinagbawal na siya ay kumita mula sa video ng insidente o anumang media coverage kaugnay nito. Ang pagkamatay ni Pedro Ruiz III ay nagsilbing babala sa mga YouTubers at social media influencers tungkol sa panganib ng paggawa ng mga extreme stunts para lamang makakuha ng atensyon at views. Ang trahedyang ito ay ipinapakita ang mapanganib na challenges na kadalasang ginagawa ng mga tao para lamang sa online content na madalas humahantong sa trahedya kapag hindi ligtas o maingat na isinagawa. Number 9, Luis Salom. Si Luis Salom na isang talentadong Spanish Moto2 rider ay pumanaw noong June 3, 2016 matapos ang isang malubhang aksidente sa Circuit de Barcelona, Catalunya sa Spain. Si Salom na 24 years old lamang ay nawalan ng kontrol sa kanyang motorsiklo habang nagsasanay para sa 7th round ng Moto2 World Championship. Ang aksidente ay naganap sa turn 12 ng circuit.
na kung saan ang speed niya ay mahigit 150 km per hour kaya siya bumagsak at sumadsad patungo sa air fence. At sa kasamaang palad, pagkatapos bumagsak ang kanyang motorsiklo ay tumama sa kanya na naging sanhi ng kanyang mga malalang pinsala. Kaagad siyang tinulungan ng medical team at dinala sa Hospital General de Catalunya gamit ang helicopter. Subalit sa kabila ng mga pagsisikap ng mga doktor, binawian siya ng buhay ilang oras lamang matapos ang aksidente. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay mga traumatic injuries mula sa impact ng motorsiklo. Si Salom ay isa sa mga rising stars sa MotoGP, kilala sa kanyang pagganap sa Moto2 at Moto3 classes. Samantala, nakapag-record siya ng ilang podium finishes at ilang mga panalo sa kanyang karera at mataas ang kanyang pag-asa na makakaakyat siya sa pinakamataas na level ng motorsport. Ang aksidente ni Salom ay nai-record ng mga trackside cameras na ginagamit sa MotoGP coverage. Ngunit ang mga footage ng aksidente ay hindi inilabas sa publiko bilang respeto sa kanyang pamilya at sa motorsport community. Samantala, ang Dorna Sports ang organizer ng MotoGP ang may hawak ng footage na ito. Gayunpaman, maraming riders tulad nina Valentino Rossi at Marc Marquez ang nagbigay ng kanilang paggalang at parangal kay Salom sa pamamagitan ng mga tribute at pagpupugay sa kanya sa mga sumunod na karera. Ang kanyang team ay nag-retired at ang kanyang numero na 39 ay kinilala bilang kontribusyon niya sa esport. Number 10. Pan Shouting. Si Pan Shouting ay 24 years old na Chinese mukbang vlogger na pumanaw lang noong July 14, 2024 habang nasa kalagitnaan ng isang live broadcast. Kilala siya sa kanyang mga extreme eating challenges kung saan kumakain siya ng malaking halaga ng pagkain sa harap ng kamera. Bago ang kanyang kamatayan, si Pan ay naging sikat sa mundo ng online content creation na may milyon-milyong followers na naaaliw at humahanga sa kanyang kakayahan sa pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain. Mula sa mga kakaibang delicacy hanggang sa mga malalaking serving ng mga paborito ng masa. Samantala, nagmula lamang siya sa isang simpleng pamilya at palaging pinagmamalaki ang kanyang kakayahang magdala ng saya at kaginhawahan sa kanyang mga manonood sa pamamagitan ng kanyang charming na personalidad at walang takot na attitude. Sa kanyang huling broadcast habang siya ay nagmumukbang ay bigla siyang nawalan ng malay matapos kumain ng isang malaking bilang ng live octopus na isang eksena na nasaksihan ng libu-libong nanonood online. Dahil dito maraming mga nanonood ang nagulat at agad itong nag-viral online. Ayon sa mga ulat, tinangkang iligtas si Pan ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang pag-aalala at diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga mukbang vloggers at ang mga panganib na dala ng mga extreme eating challenges na kanilang ginagawa para lamang mapalapit sa kanilang mga followers. Hanggang ngayon, ang eksaktong detalye ng insidente ay sinusuri pa rin ng mga awtoridad. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking lungkot at pagdadalamhati sa komunidad ng social media, pati na rin sa kanyang mga followers na nakakita sa kanya hindi lamang bilang isang entertainer, kundi bilang isang inspirasyon na may tapang at dedikasyon sa kanyang trabaho.